GMRC 5, Quarter 2, Week 2. Mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaral natin ang tungkol sa mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Mga layunin. Una, naipakikita ang pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pagdakila sa mga mabuting ginawa ng kanilang mga magulang o tagapangalaga. Pangalawa, nakapagpapahayag ng mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Pangatlo, napatutunayan na ang mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga ay bahagi ng pagpapahalaga sa kanilang tungkulin at sakripisyo tungo sa pagpapatatag ng ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya. At pang-apat, nailalapat ang mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Unang araw. Maikling balik-aral. Gawi at wika. Sagutin ang tanong. Paano mo ipakikita ang iyong pagiging magalang sa pamamagitan ng iyong gawi o aksyon? Magaling! Una, pagsunod sa mga patakaran. Pangalawa, pagmamano sa nakatatanda. Paano mo naman ipinakikita ang iyong pagiging magalang sa pamamagitan ng iyong wika o salita? Mahusay! Una, pagsasabi ng po at opo. Pangalawa, pagsabi ng salamat. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Kantahin ninyo ang Anak ni Freddy Aguilar. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Kanta suri. Suriin ang mensahe ng kantang Anak sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, ano ang sinasabi ng kanta tungkol sa relasyon ng isang magulang at anak? Mahusay! Ito ay tungkol sa isang anak na nagkamali at naging pabaya at kung paano nararamdaman ng magulang ang sakit at kabiguan
sa mga pagkakamali ng anak. Pangalawa, ano ang mga pagsubok na hinaharap ng pamilya sa kanta? Magaling! Pagkawala ng direksyon ng anak at panghihinayang ng magulang. Pangatlo, paano ipinapakita ng magulang ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak batay sa kanta? Napakagaling! Ipinapakita dito na ang magulang ay nagsisilbing guro na may malasakit sa kinabukasan ng anak. Pang-apat, ano ang kahulugan ng pagpapatawad at pang-unawa sa kanta? Tama! Ito ay nagpapakita ng kagustuhan ng magulang na magbigay ng pagkakataon sa anak na magbago at magsimula muli, na walang galit o sama ng loob. Panglima, bakit mahalaga ang pamilya sa buhay ng isang tao ayon sa kanta? Magaling! Mahalaga ito dahil ang magulang ay patuloy na nagbibigay ng payo at gabay sa anak na nagtutulak sa kanya upang magbago at magtagumpay sa buhay. Pang-anim, kaya mo bang sagutin? Bilang anak, ano ang ibinigay na mensahe sa iyo ng kanta? Ikalawang araw, ang tungkulin at sakripisyo ng magulang o tagapangalaga sa pagpapatibay ng relasyon ng bawat miyembro ng pamilya. Pagproseso ng pag-unawa. Ang tungkulin at sakripisyo ng mga magulang o tagapangalaga sa pagpapatibay ng relasyon sa pamilya ay mahalaga para sa pagpapalakas ng isang suportadong nagmamahal at buo ang pamilya. Ang mga tungkulin at sakripisyo. Una, pagpapaunlad ng mga kasanayan. Ang pagiging magulang ay isang walang katapusang kasanayan. Ang pag-unlad ng isang tao sa aspeto ng kognitibo, sosyo-kultural, pisikal, mental at espiritual ay pinaniniwala ang resulta ng kontribusyon ng mga magulang. Ang mga prinsipyong ipinapamuhay at ang kakayahan ng mga magulang ay itinuturing na mahalaga sa pagpapalaki ng isang anak na may maayos na kalusugan sa lahat ng aspetong ito. Pangalawa, pagbibigay ng suporta at gabay. Ang tama at mahalagang papel ng magulang ay maglaan ng suporta, gabay at pagkakataon para sa mga aktibidad na magpapalakas sa bata upang mapaghandaan
ang mga mahalagang tungkulin sa kanilang pag-unlad. Ang pag-aaral at pag-uugali ng isang bata ay pinakamalaki ang impluwensya ng kanilang pamilya dahil ang pamilya ang pangunahing grupo ng bata sa lipunan. Ang mga magulang na masaya ay nagpapalaki ng mga masayang anak. Ang pag-unlad ng isang bata ay nagmumula sa kanilang mga magulang. Walang makakapagbago sa katatagan ng pamamaraan sa pagpapalaki ng isang bata. Bilang resulta, ang mga magulang ay nagiging pangunahing tagapangarap para sa kanilang mga anak. Walang anumang bagay sa mundo ang nagiging katumbas sa sakripisyo ng pagiging magulang. Lahat ng gawain ng mga magulang para sa kanilang mga anak ay nag-iwan ng hindi mabuburang bakas sa buhay ng bata. Ang isang bata na patuloy na nakakaranas ng maayos na pagpapalaki ay magpapatuloy sa pag-unlad sa buong buhay nila. Pangatlo, pagbibigay ng magandang pamumuhay. Ang edukasyon ay isa sa mga pangunahing bahagi sa pag-unlad ng isang bata. Ang isang magandang edukasyon ay magbibigay ng magandang karera sa isang tao at sa gayon ay makapagsilbi sa lipunan at ibalik ang mga biyaya nito. Mahalaga na malaman kung paano nakaaapekto ang mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak at kung paano nila ginagampanan ang mahalagang papel sa pisikal, mental, pinansyal, emosyonal at profesional na pag-unlad ng bata. Pinatnubayang pagsasanay. Mapa ng kaalaman. Lokasyon ng kabatiran, pook na dapat puntahan. Sa pamamagitan ng mapa ng kaalaman, sagutin ang tanong. Ano-anong mga tungkulin ng iyong mga magulang o tagapangalaga upang mapatibay ang relasyon ng bawat miyembro ng iyong pamilya? Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglalapat at pag-uugnay. Suri-nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa bawat sakripisyong ibinibigay sa iyo ng iyong mga magulang o tagapangalaga, paano mo ito sinusuklian? Gamitin natin ito upang sagutin ang tanong. Sa unang hanay, ilalagay natin ang mga sakripisyo ng aking mga magulang
o tagapangalaga. At sa ikalawang hanay ay susuklian ko ang mga ito sa pamamagitan ng Ngayon ay sagutin na natin. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Mga sakripisyo ng aking mga magulang o tagapangalaga. Una, pagtanggap ng mahirap na desisyon. Susuklian ko ang mga ito sa pamamagitan ng makinig sa mga payo ng magulang. Pangalawa, pagtitiis sa personal na kaligayahan. Susuklian ko ang mga ito sa pamamagitan ng maging mapagpasalamat sa mga bagay. Pangatlong sakripisyo, nagtatrabaho ng mahahabang oras. Susuklian ko ang mga ito sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay. Pang-apat, magtrabaho kahit na may sakit. Susuklian ko ito sa pamamagitan ng pag-alaga at pagmamahal sa magulang. Panglima, makapagpatapos ang anak sa pag-aaral. Susuklian ko ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti o mag-aral ng mabuti. Sa iyong palagay, bakit ito ginagawa ng iyong mga magulang? Ikatlong araw. Pangalawang aralin, pansariling pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga pansariling pagpapahayag ng pagmamahal ay nagpapakita ng malasakit, respeto at pagpapahalaga sa mga magulang o tagapangalaga na nagpapalakas ng ugnayan at samahan sa loob ng pamilya. Una, pisikal na pakikipag-ugnayan. Bukod sa mga halik at yakap, ipinapakita ng mga bata ang kanilang pagmamahal sa magulang at tagapag-alaga sa pamamagitan ng pagpapahid ng kanilang mukha, paghawak sa kamay, at pag-upo sa kanilang mga tuhod. Humihingi sila ng pag-angat, nagpapakarga, at nagpapahinga ng kanilang ulo sa balikat. Walang mas malaking tiwala kaysa sa tiwala ng isang bata sa kanilang magulang. Ang pisikal na pakikipag-ugnayan ay isa sa mga paraan ng bata upang ipakita ang kanilang pagmamahal at tiwala sa kanilang mga magulang. Pangalawa, mga maliliit na handog. Ang mga bata ang mahilig mamitas ng mga bulaklak at maghanap ng mga maliit na bato at bunga sa hardin upang ibigay bilang regalo sa mga minamahal. Nagbibigay rin sila ng isang mapagmahal na guhit o obra ng pintura.
Pangatlo, mga magagandang salita. May kaunting pagkakaiba sa tinig ng anak kapag sinasabi ang salitang mommy o nanay, o tatay o ama na para lamang sa magulang. Ito ay nagpapadama ng higit pang pagmamahal kaysa sa simpleng mahal kita o gusto kita. Kasama rin sa nakakatuwang mga pahayag ang ikaw ang pinakamahal kong kaibigan at ikaw ang paborito ko. Pang-apat, oras ng magkasama. Kapag naghahanap ng pansin ang mga bata sa mga magulang, ito ay tanda ng kanilang pagmamahal at pagnanais na damdamin na mahalaga ang kanilang mga magulang sa kanila. Pang-lima, pagtulong sa mga gawaing bahay. Ang pagtulong ng mga anak sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis at pag-aalaga sa mga kapatid ay isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagmamalas sa mga pagsisikap ng mga magulang. Pang-anim, pagpapakita ng paggalang. Ito ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang po at opo, pagbibigay ng konsiderasyon sa kanilang mga opinyon at desisyon, at pagkilala sa kanilang mga kontribusyon sa buhay ng pamilya. Pinatnubayang pagsasanay. Mahal mo, ipakita mo. Sa unang hanay, suriin ang mga larawan. Batay sa mga larawan, sagutin kung ito ba'y ginagawa mo sa iyong mga magulang o hindi. At sa ikatlong hanay, ipaliwanag ang iyong sagot. Sa unang hanay, larawan ng pagmamahal. Ginagawa mo ba ito sa iyong magulang o tagapangalaga? Sagutin ng oo kung oo at hindi kung hindi mo ito ginagawa. At bakit? Simulan na natin. Ginagawa mo ba ito sa iyong magulang o tagapangalaga? Magaling! Oo. Bakit? Tama! Dahil ang yakap ng isang ina ay nagpapagaan ng loob at nagpapakita ng pagmamahal. Para sa pangalawang larawan, ginagawa mo ba ito sa iyong magulang o tagapangalaga? Magaling! Oo! Bakit? Mahusay! Dahil ang pagiging matulungin ay isa sa mahalagang katangian ng isang bata. Pangatlong larawan. Ginagawa mo ba ito sa iyong magulang o tagapangalaga? Magaling! Oo!
Bakit? Napakagaling! Dahil ang oras sa pamilya ay tanda ng pagmamahal. At ang panghuling larawan, ginagawa mo ba ito sa iyong magulang o tagapangalaga? Mahusay! Oo. Bakit? Napakagaling! Dahil ang pagiging magalang ay mahalaga. Para sa kasunod na gawain, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Suri-nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat, pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, ano-anong mga bagong kaalaman ang natutuhan mo sa paksang ito? Magaling! Ang pagmamahal ng magulang ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga aksyon at ito ay nagsasangkot ng sakripisyo. Pangalawa, bakit kinakailangan nating ipakita ang ating pagmamahal sa ating mga magulang at mga mahal sa buhay? Napakagaling! Ang pagpapakita ng pagmamahal sa ating mga magulang at mga mahal sa buhay ay kailangan dahil ito ay may malalim na epekto sa relasyon, emosyonal na kalusugan at kaligayahan ng bawat isa sa pamilya. Pabaong pagkatuto. Dahil mahal ko, uunawain ko. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sa inyong pamilya, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang o tagapangalaga? Para sa unang bilang, sa oras sila ay pagod, bigyan ng oras ng pagpapahinga at tumulong sa gawaing bahay. Pangalawa, sa oras na kapos na sa pera, ano kaya ang gagawin mo? Magaling! Sa oras na kapos na sa pera, ipakita sa kanila na naniniwala ka na malalagpasan ninyo ang pagsubok. Pangatlo, sa panahon na kulang ang aming pagkain sa hapagkainan, ano ang gagawin mo? Tama! Sa panahon na kulang ang aming pagkain sa hapagkainan, magpakita ng malasakit sa magulang at pahalagaan ang pagkain na iniaahin. Pang-apat, sa mga pagkakataon na sila ay galit, ano ang gagawin mo?
Mahusay! Sa mga pagkakataon na sila ay galit, makikinig at ipapakita ang pag-unawa. Panglima, sa panahon na sila ay may karamdaman, ano kaya ang gagawin mo? Mahusay! Sa panahon na sila ay may karamdaman, magkusa sa mga gawaing bahay at bigyan ng oras magpahinga ang magulang. Pagninilay sa pagkatuto. Sulat ng pasasalamat sa aking mga magulang. Gumawa ng sulat para sa iyong magulang o tagapangalaga. Sa iyong sulat, maaari mong iparating ang iyong pagpapahalaga, pasasalamat at ang iyong pag-unawa sa mga sakripisyo at pagmamahal nila. Pagsusulit. Enumerasyon. Maaari mo bang ibigay ang 3 tungkulin ng mga magulang o tagapangalaga? Magaling! Una, nagbibigay ng suporta at gabay. Pangalawa, nagbibigay ng magandang pamumuhay. At pangatlo, tumutulong sa pagpapaunlad ng ating mga kakayahan. Kasunod, magbigay ka ng 2 paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa magulang o tagapangalaga. Mahusay! Una, pisikal na pakikipag-ugnayan. Pangalawa, mga maliliit na handog. Para sa ikalawang bahagi, tama o mali. Isulat ang T kung tama at M kung mali. 1 punto bawat tanong. Una, ang mga magulang na masaya ay nagpapalaki ng mga masayang anak. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama! Pangalawa, ang pisikal na pakikipag-ugnayan katulad ng yakap ay isa sa mga paraan ng anak upang ipakita ang kanilang pagmamahal at tiwala sa kaniyang mga magulang. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pangatlo, kapag naghahanap ng pansin ang mga anak sa mga magulang, okay lang na balewalain sila. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay mali! Pang-apat, walang mas malaking tiwala kaysa tiwala ng isang bata sa kanilang magulang. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay tama!
Pang-5, ang pagtulong ng mga anak sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis, at pag-aalaga sa mga kapatid ay isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa magulang. Ito ba ay tama o mali? Napakahusay! Ito ay tama! Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.